Ito ay hatid sa inyo ng SSS. Buti na lang, may SSS. Mula sa SSS, mga boss, nung nakaraang taon ay hinagupit ang bansa ng Bagyong Nona, kung saan karamihan o marami sa mga lugar sa bansa ay isinailalim sa state of calamity. Good news po dahil may tulong ang Social Security System para sa mga miyembro ng SSS na nasalanta ng naturang bagyo. Para po pag-usapan niya, makakasama po natin ngayon ang Social Security Officer 4 ng Media Affairs Department na si Ma'am Mary Rose Francisco. Ma'am May, magandang umaga po. Yes, magandang umaga, Audrey. Magandang umaga din sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayong umaga. Okay, so ang mga SSS members po na naapektuhan ng Bagyong Nona, no? Ano po yung SSS Calamity Relief Package na maaaring nilang sumailalim sila sa programang ito ng SSS? Okay. Para dun sa mga miyembro ng SSS na nasalanta ng Bagyong Nona, meron kaming Calamity Relief Package. Kaya namin ito tinatawag na Calamity Relief Package kasi hindi lang siya iisang aspeto. Actually, tatlo siya. No? Tatlo yung aspeto ng package na yon. Yung tinatawag nating Salary Loan Early Renewal Program o yung SLRP, yung advance pension, binibigyan natin ng in advance yung pension ng ating mga pensionado. At yung pangatlo ay ang yung House Repair and Improvement Program kung saan binaba natin or inayos natin yung guidelines nito para mas makatulong doon sa mga victims. Okay, Ma'am May, sino po yung mga SSS members na maaaring makapag-avail nung SLRP o yung 3 months advance pension o yung mga house repair? Okay, so sige, isa-isahin natin yung ano, no? Una, yung sa SLRP, yung pwedeng mag-avail, yun pong mga miyembro ng SSS na actively paying, dapat meron silang at least 36 monthly contributions to avail of the regular loan actually. Pero under the SLRP, dito sa Calamity Relief Program, kung dati, nire-require natin na makapagbayad muna ng 50% of the loan ang ating miyembro bago po natin siya payagang mag-renew. Ngayon, under the Calamity Relief Package, even without paying 50% of the loan, kahit konti pa lang po, pwede na po siyang mag-apply for renewal. So yun po yung kaibahan pagdating dun sa Calamity Relief Package. Yung sa pensions, of course, all pensioners, maaari po silang mag-avail as long as nakatira sila or resident sila nung calamity areas, declared calamity areas. Yung sa house repair naman, kasama pa rin po doon yung regular guidelines natin kung saan dapat actively paying siya, at least meron siyang 12 hulog sa SSS, pero binago lang po natin yung guidelines ng konti to be, para mas ma-assist yung members natin. Okay. So, nabanggit niyo po kanina, no, kailangan nasa ilalim ng state of calamity yung lugar ng SSS member bago ito sumailalim sa ganitong programa. Tama. Okay, magkano naman po yung pwedeng hiramin ng miyembro? Sa SLRP, depende kung ano po yung... Ang loan po natin ay binabase sa halaga ng contributions natin. So, depende po yun kung magkano po yung contribution at kung magkano po yung magiging proceeds after yung mabawas yung dating loan kung meron man. Pagdating po sa pension, depende din po kung magkano yung regular pension niya. Sa housing loan repair and improvement program, they can borrow hanggang 1 million. Okay, magkano po yung interest per annum? For the housing loan. Yung sa housing loan, ito yung pagbabago. Yung regular natin is 9%. Under the Calamity Relief Package, binaba po natin ito to 6%. Okay, 6%. Siguro maraming mga boss natin ngayon na apektuhan masyado nung Bagyong Nona noong nakaraang taon na interesado na sumailalim sa ganitong programa. Pero hanggang kailan po ba dapat mabayaran itong loan na ito? Yung sa SLRP, yung loan natin sa SLRP, 2 years ang terms niya. So, babayaran natin sa loob ng 2 years, equal
equal payments yan, 24 months. Pag dun sa housing loan repair naman, kapag Philippine-based yung ating borrower hanggang 20 years, pero pag OFW siya hanggang 15 years. Okay, nabanggit niyo po yung OFW. Halimbawang yung OFW ay nasa abroad ba, nagtatrabaho, Yes, no? oo. Tapos ang naapektuhan ay yung Pamilya. kanyang pamilya o yung kanyang tahanan dito sa Pilipinas. Paano po yung kanyang proseso? Ganon din po. Pareho ng ibang members, mag-a-apply din po siya according to the guidelines. So meron naman po tayong mga application forms for all three. Lahat po ng tatlong programa, kailangan lang po niyang mag-apply. Makikita naman po ng SSS kung ano po yung nakadeclare na address niya, kung siya po ay nakatira sa isang calamity declared area. Balikan ko lamang po, no, yung binabayaran dapat, ano? May penalty po ba kapag hindi nakapagbayad sa oras? Yung sa loan, oo, yung sa loans natin, both sa housing and sa salary loan, oo. Kasi kasama yun sa terms and conditions, plus the fact na talagang loan naman po siya. So meron po tayong nakatakdang panahon sa pagbabayad po ng loan. Okay, sa mga boss po natin na nanonood ngayon na interesado, no, na talagang naapektuhan ng bagyong Nona noong nakarang taon, paano po yung proseso at ano po yung mga dokumentong kailangan nila? Okay. Sa salary loan, kailangan lang po natin yung application form. Kung kayo po ay employed, dadaan po ito sa inyong employer, and then yung ID. Sa house repair and improvement program, meron din po tayong application dito. Ganun din po pagdating dun sa pension. Okay, saan po at kailan maaari mag-file ng mga dokumento na kinakailangan? Nag-umpisa na po ang pagtanggap ng SSS ng mga application since January 4. So maaari po silang mag-apply na. Tapos sa kahit na anong tanggapan ng SSS, tinatanggap po ang applications. Gaano po katagal yung approval nito? Or may re-release din po ba kagad itong loan? Opo. Yung salary loan po natin, even yung regular loan po natin, 1 to 2 days tapos na po ang approval niyan. Yung sa pensions, mabilis din po, in 3 days, yun po yung commitment ng SSS, maaari pong kunin ng ating pensionado ang kanyang cheque dun sa branch kung saan siya nag-file, kung nanaisin niya, or kung hindi naman, i-mail po natin ito through yung postal system. Okay, Ma'am May Rose, yung mga boss po natin na nanonood ngayon na maaaring naapektuhan nga ng Bagyo Nona noong nakaraang taon at gusto mag-avail sa ganitong programa ng SSS, maaari niyo po silang anyayahan. Yes. Para po sa mga miyembro ng SSS na unfortunately naging victims nung Typhoon Nona, iniimbitahan po namin kayo na magsadya sa pinakamalapit na tanggapan ng SSS para po sa mga programa na katulad ng pinag-usapan natin kanina na pwede pong tumulong sa kanila. Pwede din po silang bumisita sa website ng SSS sa www.sss.gov.ph kung gusto po ninyo munang tignan kung ano yung mga detalye tungkol dito. Okay, kung sakasakali naman na maaari sila magpunta sa mga SSS offices para mas malinawan sila patungkol dito sa may SSS Calamity Relief Package, magsadya na po sa mga SSS offices. Samantalahin yung pagkakataon na may ganitong programa po ang SSS para sa mga nabiktima ng Bagyong Nona. Nakaparehan po natin si Ma'am May Rose Francisco, ang Social Security Officer 4 ng Media Affairs Department. Mabuti na lang may SSS. Okay, thank you. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng SSS. Buti na lang, may SSS.